Good morning everyone. So this is pang second day mulang nasira itong aming Rosiplex or pang third days ba yun. So since pinalitan ko ng ano siya dito, brake shoe. So akalain ko for 2 days or 3 days maganda na siyang performance, kumakapit na. So ang nangyari para lang ano, hindi napalitan is hindi pa rin kumakapit yung rear brake. Kumakapit man siya pero compared to my smash, mas maganda kumapit yung rear brake sa smash. So yung gamit ko na lang is alalay na lang yung rear brake at saka front brake, kasi yung marami nang natumba sa ano, yung disc brake sa harap. Then yung nagmamaniho ako is tinatanggal ko itong mga screw dito dito sa baba. Yan, dalawa dito. So itong isa. Yan, itong butas. So, kasi may narinig akong lumalagutok dito sa harap. Then, pina-adjust ko yung ball race. Luwagan ng kaunti, kumakapit pa rin para maglalak dito sa center. So, first time ko pa naka-encounter ng ganitong motorsiklo. May-ari na ako ng 4 na motorsiklo, 200R, TSR, Smash, Suzuki Smash, at saka Kawasaki KZP, then itong Rossi Flex. So sabi nila hugutin ito pababa. Try ko lang kung marunong ba akong magtangtang dito. So stand itong camera para makita din, ma-share ko rin sa inyo yung ano, yung kung ano yung lumalagatok diya, hanapin ko din. Kaya ko binibidyohan ito para naman yung mga may Rosiplex din makasuggest kung anong gagawin ko itong motorsiklo. Kasi yung anak ko nadismaya siya kasi ano daw, yung bigla kaming naterek, natakot siya, baka magpunta kami sa malayong lugar tapos materik naman ulit ito. Hila para pababa. So, natanggal ko na itong cover. So, ang lumalagotok, ito pala ang ano, malaking cable ito. So, hindi basta maputol, pero I think it is so plastic ang kalaban niya. Then, it is cable sa parang, kasi malaki. I think it is either accelerator or tube ng ano, yung disc brake sa harap. So hindi ako mapaglagay ano na dili mahimutang sa Bisaya pa, so iwan ko lang sa Tagalog. So gawin ko ito na may nakita pa akong socket wrench dito, kasi hindi ako mapalagay yung maglagutok dyan. So gawin ko, tanggalin ko itong TCU. Balik. Tapos try ko ma-solve itong ano problem. Tapos sa pagtanggal, careful tayo kasi pag malaglag itong rosca sa baba, na hindi na mo makuot, ang daming masasangitan, mag-ibot katanan. Focus para makita. So itong motorsiklo, maganda yung ano niya, performance, malakas humataw. Kaya lang dito ako na dismaya sa wirings, kasi isang liit ng wire, tapos yun, natiri kami. So ito ang problema, ito ang makuhanin mo nagkuhan, pasiga ang suga. Ano, nakita lang. So ito, try ko ito lagyan ng tape. So
hanap ako ng kung saan ito ikakawit para hila itong cable na to. Tapos hindi sumasabit sa ano. So ito yung lumalagatok. Dito ka sa pikas camera makita na siya diyan. Kalang cable mo sangit anong kuan sharp jet. Oh. So ayan na nakagda na gana ri oh. So unsa ka ni siya? Unsa ka nito? Ano kayang hose? Parang sa fluid itong malaki. Itong maliit yung sa ano. Kung ato na lang ni siyang kuno sa katan kaning area para di mo sangit. Anyway, plastic cover man na. Kani ba? Atong ana-ana lang upuan cutter. Ikaw. Wala na lang tayong magagawa eh. Sacrifice na lang itong plastic cover diyan. Ano tayo ng cutter dito. Kasi hindi man yan makita. So, katin natin yung kabila. Katan din. So, dito na lang siguro. Kasi kaunti naman yung sumasabay. Yan. Dito ka, klaro. Yan. So, ang ginawa ko is kinurtihan ko. So, wala nang lumalagutok pero nag-ano siya, magsaghid. Pero anyway, slidey na siya. So sana, kasi parang hose ito sa, ano, delikado ito. Then, tignan ko kung ano mangyari. Yan, magsagid na lang siya ng konti. Kada ikot sagid. So ang gawin ko, sandpaper para madula siya. So supposed to be, this cable is free. Kasi na ano na siya, nakagda na ba? Okay lang kung alam ko itong anong cable ito. Kung cable tong loob, nasa loob dyan, okay lang. Pero kung fluid ang nasa loob, delikado. Kasi wala naman ako makita ang hose dito na yung sa fluid. Hindi sumabit yan. Kinukurtihan ko na ito ng cutter. Itong edge na ito dito. Kasi ito ang sumabasabit, delikado pag masamad. Yung dati, isa ganito ang nangyari. Isa-share ko sa inyo. So, ako ibalhin sa 1 na. Okay. So, yung dati is itong ECU dito nakalagay. As you can see dyan. So, itong wire na ito, sumasabit dito sa ECU. Kaya, napalot na siya, this area. So, yun ang cause na nag-short circuit. Tapos, tumitiri kami. So, pinaayos ko. Hindi na sumabit ito. Linagyan ng tape sa nag-ayos. Ito na namang cable sa parang sa fluid yati. Bali 3 cable yung dito. Yung isa maliit na cable, hindi ko alam paano. Pero itong malaki, sure ko fluid yung laman dito. So ano na sa anak ko, lagyan ng tie. So just hope na hindi na ako magka-problema nitong motorsiklo na ito. So balik na natin. So, binalik ko na itong ECU. So, kailangan maingat tayo sa bolt nitong ECU kasi pag, sabi ko na sa inyo is pag malaglag ba, malaglag ito is dili ka siguradong malaglag sa baba kasi may cover ito. So ihuho nimo ang motor. So itong motorsiklo namin, ako yung gamit ako dito is parang sagol kaba na yung nangyari kasi hindi lalim o hindi tawag yun, basta kayo na lang mag-translate sa Tagalog, hindi lalim ng maguyod tag motor og around 2 kilometers. Punta, yan, nagaras tuloy ang aming motorsiklo.
Bag akong maghigpit hanggang sa Malo Street ang ginawa ko. Kasi takot ako baka biglang matanggal ba? Vibration kasi magbabibrate man to. So, higpitan ko pa ng kaunti. Para yung mag-ayos nito mahirapan matanggal. Yan na. So sana yung cover. Pa. So ganito lang yung sabi nila. Saan yun? Dito may mga hook. Dito yung ilan tong hook? 1, 2, 3 yung mga butas. Ito yung hook. Yan, sasali dyan. Kaya hindi pwede hilain ito diretso. Kailangan hilain mo pababa bago hatakin pa. Ganyan kasi pag hilain mo diretso pa ganyan, ito nagkakabit ito, mabali ni wala na ilami yung mong lantaw yung motor. So may dalawang pandiri, yung saruska. So ganito lang paglagay. Sabi ng ganyan, pag ganyan. So kita nyo yan, tapos yan, sumikit na. So lagay na natin yung ano niya, ano tawag dito, metal screw. Yan. Tapos kailangan tayo nang gumagamit na magnetic screwdriver kasi pag malaglag yun, isa magpunas ka na naman o maghugas ka na naman yung screw kasi madumi na yung screw. Hindi maganda pag dumi ng screw ilagay dito, ilak. So dalawa lang yung lock ng sa harap. So I think comfortable na ako dito kasi wala na akong marinig na lagutok. Although hindi ito sa aking motorsiklo na ito, sa anak ko to, pero ako ang nag-aalaga. Then ako din ang nagmamaneho kasi dili pa man siya kayo kabalo mag-drive niya. Takot din siya mag-drive sa main road sa downtown. So for this morning, papasundo pa yung anak ko. Ito lang masashare ko sa inyo about Rosiplex. So maganda na ng kaunti, hindi na lumalagotok. So maraming salamat sa panonood. Just sharing lang po itong ginagawa ko sa aming motorsiklo at saka nakakita ko kung anong itsura sa harap at saka yung sa ECU. So maraming salamat. Bye-bye.